sinimulan yung proseso, tapusin na naaayon kung ano ba ang nasusulat na hindi naman komplikadong intindihin eh. Ginagawa lang nilang komplikado. At kung convenient sa kanila, gagamitin nila yung provision ng batas. Pag hindi sa kanila convenient, palalabuin nila yung batas. Alam niyo po yun, ito yung nakakainis dito, di ba? Yung dinidribble ka, ginagawa kang tanga. Hindi po ba? Ngayon, patulan lang natin tong 2 punto dito sa resolution na ito. Yung sinasabi nga po na de facto, no? Kumbaga, as a matter of fact, dapat dismiss na yan. Kasi unang-una, pinagkaitan nyo ng right to speedy trial yung Vice Presidente. Sinasabi, pinagkaitan daw dahil nga sa 121 total days delayed ito eh. Sabi nga po dito ng UP College of Law Faculty, sino ba may gawa niyan? Kayo naman ang nag-delay niyan eh. Diba? At kami rin po mismo nung una pa lang sa programang ito, sinasabi na po namin, di ba nung una, ring right to speedy trial, karapatan yun ng Vice Presidente. Kaya nga dapat, forthwith, ang probisyon ng saligang batas. Forthwith, proceed. Shall forthwith proceed. Si Chis Escudero, naging iba kaagad. Iba ang kanyang interpretasyon. Magtataka ka rin eh. Diba? Talagang ang abogado kung minsan, diba? Nag-iiba ho ng interpretasyon. Depende sa gusto niya. Mawalang galang lang kay Attorney Chis Escudero. Hindi po ba? Mahirap bang intindihin yun? Forthwith, pumunta Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary. Pag sinabing forthwith, is agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Yun naman po maliwanag dito.